Magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po ako, Ismael. Nais ko pong ibahagi ang isang karanasan ng kababata kong si Romy. Nangyari ito sa aming baryo sa Capiz, isang lugar na kilala sa samut-saring alamat tungkol sa mga aswang. Matagal nang sinasabi ng matatanda na may ilang bahay sa tabing bukid na iniwan ng mga dating nakatira dahil daw may mga gabi raw na may naririnig na kakaibang iyak ng sanggol kahit wala namang tao doon. Si Romy, mula pagkabata, kilala na siyang makulit at matigas ang ulo. Kapag may bawal, siya ang unang susubok at sumusuway. At dahil binata na rin siya noon, mas lalo siyang naging pasaway. Madalas naming naririnig sa matatanda na sinasabi na huwag kayo maglalakad mag-isa kapag kabilugan ng buwan, baka makatagpo ka ng aswang. Pero si Romy, lagi na lang ang sagot, kung totoo sila, bakit wala pa akong nakikita? Wika ni Romy. Isang gabi ng Mayo, galing siya sa inuman sa kabilang baryo. Bandang 12:00 ng hating gabi na siya nakauwi. At sa malas, napilitan siyang dumaan sa daang madilim na papunta sa lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Habang naglalakad siya, napansin niyang tila ba masyadong tahimik ang paligid. Ni kuliglig o aso, wala siyang naririnig. Pagdating niya sa tapat ng lumang bahay, biglang may umihip na malakas na hangin. Malamig. Doon niya narinig ang mahina pero malinaw na iyak ng sanggol. Kinilabutan siya, pero sa katigasan nga ng kanyang ulo, lumapit pa rin siya at sa dilim, may nakita siyang isang babae nakaupo sa harapan ng bahay. Nakaputi ito, nakayuko at parang may kinakalong. Nang maramdaman ang presensya ni Romy, dahan-dahan itong tumingin at doon niya nakita sobrang pula ng mga mata at mahabang ngipin na parang hayop. Doon niya naramdaman ang sobrang bigat ng katawan niya, parang may pumipigil para hindi siya makatakbo. Unti-unting bumangon ang babae, tumatayo. Ngunit napansin niyang wala itong anino sa ilalim ng sinag ng buwan. Doon na siya napatakbo ng walang lingon-lingon. Pagdating niya sa bahay, hapong-hapo, halos hindi makapagsalita si Romy sa takot. At mula noon, kahit gaano katigas ang kanyang ulo, hindi na siya muling dumaan mag-isa sa lugar na yon. Ni ayaw niya na talagang dumaan. Sabi ng matatanda, sinuwerte pa siya at hindi na siya inabutan ng tuluyan ng nilalang na yon. Dahil kung hindi, baka ibang kwento na ang ikinikwento ko sa inyo ngayon.